Giving you authority. Binigyan ko kayo. Oh. Hindi sinabing binibigyan, kundi binigyan. Ibig sabihin na, para sa iyo, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga... Sino ba ang ahas? Ibig sabihin binigay na. Binigay na, binigyan na, di ba? Ay nagre-represent na si Satanas. Diablo. Okay. Ito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga lakdang at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kabay at wala. Siyempre. Makakapanalig si Eli. Tama ba? At pwede ka pala hindi malagyan na kung ano namang sakit sa katawan. At kaya gusto ng Diyos na lumabas yung authority natin, gamitin natin. Kailangan na natin exercise yung authority na merong ibinigay ang Diyos sa iyo, yung authority. Kita ninyo? Kaya si Jesus Christ sa akin destroy the devil's power. Si Jesus inaparito. Narinig niyo na marahil ito. Yung apo niya ni Susan, ni Victor Robert. Dahil makabago yung kanilang siyensya, yung bata na sa tiyan pa lang, nakita na naging depekto. May depekto na sa utak. Posibleng maging abnormal siya. Maraming abnormal eh sa panahon natin ngayon. Kahit normal, nagiging abnormal. Tama ba? At sabi ko, okay, maybe. At kaya nasabi doon, normal daw sa mag-asawa, mag-away. Kung pumasok tayo doon, normal daw sa mag-asawa, mag-away. Ay, yung hindi nag-away, ang naman. Tama ba? Okay, kaya dalawa niya na nagdahil. Normal daw sa mag-asawa. Kita ninyo ang panluloko na ginagawa ni Satanas sa buhay ng mag-asawa? Ginamit yung term na pinaganda pa. Yung term na sinabing normal sa mag-asawa. Ay, natural lang yan. Okay lang yan. Normal sa mag-asawa. Ay, hindi kami nag-aaway. Abnormal. Hindi nga mag-aaway. Ay, abnormal eh. Ang hindi nag-aaway. Ang abnormal ka. Ay, mga abnormal. Walang problema yan. Ay! Kaya nyo ba yan? Ayan nyo ba ito? Diba? Kita nyo sinabi na yan. Yung malaking inilagay ni Satanas sa buhay natin lahat. Pambihira. Pero ang Diyos gagawa ng paraan upang ang lahat ng mga sinira o winasat ni Satanas ay muling isasaayos ng Diyos. Kaya umayos ka, sabihin sa tabi mo, kaya umayos ka. Sabihin mo, ayos ka na ba? Ako, ayos na. Totoo po yun. Hindi po ako nagsasalita dahil sa kinabangan. Hindi ako nagsasalita dahil sa sarili ko panunumad. Nagsasalita ko dahil yun ang sinabi ng Diyos. Kahit kung ang Biblia ay isinulat at hindi rin lang natin paniniwalaan, ano pa ang saysay ng Biblia kung hindi rin lang natin paniniwalaan?